Naimbestigahan nyo ba kung ilang taon na si Hilot? Problema dyan, ma'am. Pati yung hilot ghost. Hindi nyo mahanap. Ghost, oo. Yun. Okay, ghost din Ghost si yung Hilot. May nagsabi rin sa akin na actually travel agency rin siya na ang running rate para kumuha ng peking birth certificate is 300,000. Yun din ang pagkakalam ko. May 100 sa passport, 100 sa license, 100 sa call. Mga late birth certificate to 1,501. Yung 23 to 2016. Pero mayroon pa kami doon, mayroon na kami nakuha ngayon, 20, kasi yung bago na huli, 2013 yun eh. Yung binanggit nyo, Mayor Sala, na yung nakita nyo dun sa late registration, isang Hilot lang, kahit iba-ibang barangay yung place of birth nitong mga nagpa-late registration. Tama ho, di ba? Sabi nyo. Gaano katanda na ba si Hilot at buhay pa siya ngayon? At ito bang mga nagpa-late registration, I'm assuming ang age niyan is what? Anong range ng age niyan? 20s, 30s, 40s? Ano bang age nun, Attorney Cabardo? Based sa investigation, mga average po, mga 20s. O, 20s. So, meaning to say, si Hilot, kung nag-umpisa siyang magpanganak ng 20, ay di buhay pa siguro siya, 40, 50. Naimbestigahan niyo ba kung ilang taon na si Hilot? Ako nang sasagot dyan, ma'am. Ang problema dyan, ma'am, pati yung hilot ghost. Hindi nyo mahanap. Ghost, oo. Yun. Okay, ghost din Ghost si yung hilot, ma'am, Hilot. kasi pinanganak dito sa Nawayan. Yung highway yan, yung pinanganak sa bundok, yun din yung hilot, parehang araw. Parehong araw. May chopper siguro si Ah. Hilot, ano? Para nakarating siya doon. Yun yung ano dyan, kasi isang tao lang ma'am, isang tao lang nagtrabaho. Asa na tong civil register nyo? Dapat siya ang tanungin natin. Itong na-suspend ba to? Undergoing, ano ba to? Suspended while investigation is ongoing? Or Investigation, ma'am, kasuhan talaga yan. Kasi ngayon, nagkukuha sila abogado, tapos gisagot niya doon na ministerial lang daw siya. Anong ministerial? Ministerial I na siya. don't think so. Naghugas kamay. Naghugas No. kamay. Ongoing pa ngayon, ma'am, ang investigation. Hayaan mo, ma'am, pag matapos ako mag-imbestiga, nag-get ako ng panel, kaya dinala ko yung 4 ko na lawyer na konsehal. Kasi sila ang member sa panel. Kasi titingnan namin talaga Okay. anong dapat namin gawin, ma'am, para may pagbabago talaga dyan sa patakaran na yan. Mayor, maraming salamat sa effort nyo. Nakikita ko po yung sincerity nyo sa effort nyo. But yung problem natin ngayon is bigger than your municipality. And I think kailangan, it's the obligation now of national government na tulungan kayo. Naawa naman ako na sa dami ng kailangan yung asikasuhin sa munisipyo nyo, talagang mauubos yung oras nyo dito, abogado nyo, I'm sure marami ang kailangan mga dokumento i-review, tapos dito nakatutok. I will really expect that mag-step up ang PSA and NBI to support you in your efforts to investigate, Mayor. Kasi mabigat na yan and the fact that you are fully cooperative, malaking bagay na po yan. And in fact, what I will demand from PSA and NBI is to assist in the remedial measures to be sure na baka mamaya pa-imbestiga tayo dito tapos pinagtatawanan tayo dahil tuloy-tuloy pa rin, di ba? So, I'll post that question later on na what are the remedial measures and have you recommended? Kasi like Mayor said naman, I think ang ibig nyo sabihin nung sinabi nyong wala kayong power, maybe it's not that. It's more like you don't have the time na to handle this major, sobrang laki na nito eh. Kailangan talaga natin din siyang tulungan and sadly it appears to be happening in other places. So maganda na naka-template na sana ang approach natin sa problem na to. Baka kanya-kanyang modus but may mga similarities yan. Okay sa inyo yan, Mayor, na Sa amin kasi yan, ma'am, wala kaming power immediate na ma-check namin yung kung walang magreklamo sa amin, Yes, hindi kagaya exactly. ngayon. exactly. Pero ito, ma'am, tayaan nyo, kasi ako nag-imbestiga talaga ko, kung ano yung karesulta ng kalabasan ng investigasyon ko, bigyan ko kopya yung NBI, bigyan ko yung PSA ng kopya, whether magbigay ako dito sa Senado ng kopya,
na iyon yung kinalabasan sa investigasyon namin para anong magawa natin na batas para may pagbabago diyan sa batas na yan kasi wala kaming control diyan. Tapos pati nga diyan sa loob. Ito nga sinabi ko kanina na kahit na walang resibo sa Treasury Office kasi sila nagbayad doon, kailangan magbayad bago makakuha ng kahit na wala kaya nilang mag-issue kasi walang control yung taga-munisipyo talaga. Parang independent talaga yung PC yung LCR na yan. Ang magawa lang namin dyan, ma'am, magbigay lang suporta ng sweldo doon sa mga GO nila. Budget. May I know dun sa 54 man lang no na pull out nyo. Have you had the chance to see, nakita nyo yung mga taong to? Saan sila nakatira? Nakatira ba yan sa Davao City? Nandyan pa rin sila sa Santa Cruz? Asan na yung mga yan? So far, hindi po namin alam kung saan na sila nakatira po. Maybe we leave that to the NBI. Meron kasi silang capability to Yeah. locate. I was just curious naman na baka kasi, it so happens, may-ari siya ng kung anumang negosyo dun sa lugar nyo. Hindi kayo aware. Hindi po aware. In fact, meron din doon same surname ng yung mayor ng Bamban. Guo, may Guo din doon na nakaregister. Apat. Dun sa 54 na yon. Yes. Okay. Is there anyone here, NBI, siguro NBI, hindi PSA, kasama ba yun dun sa ginagawa nyo na hanapin mismo tong mga taong to? To find them, to find out who are they, where are they, what are they doing here? Yes, Your Honor. As of now, we are individually verifying their registrants' location and whereabouts, Your Honor. We're going to the barangay and Purok level, Your Honor. Okay, thank you. Mga tanong lang ako sa Santa Cruz Municipality at kay Mayor or kay Attorney at papasalamat to kay Mayor Sala dahil nakita ko sa kanyang communication sa Senado, mabilis silang gumawa ng fact-finding committee para maimbestigahan to at malaman kung sino talaga yung nasa likod nitong pag-aabuso ng ating late registration process. Ang tanong ko to anyone, to Mayor Tata or to Attorney Roynel, bakit sa Santa Cruz nangyari to? No? Bakit sa Santa Cruz? Ang duda ko dyan, Senator, yung head namin sa PSA, may magkamag-anak na nag-work din sa PSA sa region. Tapos mayroon din isa niyang anak niya mismo, trabaho isang law firm. Kasi may mga record doon sila pinasubscribe yung Tapos mayroon din silang na may travel agency. Travel agency ba? Kaya ang matapos nga yung investigation na yan, gusto ko nga sana pailan ng kaso ng NBI. Order ang PSA mismo mag-file ng kaso or NBI ba? Para masampulan ba? Masampulan yung mga tao na yan kasi kaganda ng hindi namin kasi maisip-isip na mangyari sa bayan namin yan. Correct. Bago lang kayo, Mayor. Diba? First time lang kayo. First time ko pa nag-mayor. So ito matagal na nangyayari. According to NBA, 2016 nangyayari na ito. Ano pa yan, Win? Matagal, ano pa yan? Kasi gitanong namin siya, sabi ni Sir Bato, before sa 2016, mayroon pa ba? Sabi niya, mayroon pa. Before 2010, mayroon pa rin. So itong kinalkal ko yan ngayon. So itong suspended siya ngayon, no? Tama. Ito ba si Mr. Mario Tizon? Mario Tizon. Mario Tizon. And according to your investigation, may mga connection rin siya sa travel agency, sa law firm, mga ganyan. Lagay ko kasi maraming kilala ko rin yung ibang abogado na doon, nag-subscribe.
Itong mga kumpanya ba nasa Santa Cruz o nasa Manila o nasa Davao City? Iba nga dyan, may Negros, may dito sa Luzon. Parang ang dumating doon, yung parang nag-process lang magkuha ng birth certificate. Dito sa Luzon, halos. So meron yung mga connection nila nasa iba-ibang lugar. Sa iba-ibang lugar. Actually, wala kang makita sa Davao. Ano ko na yan sa Davao? Pang chick ko na yan sa Davao. Except nung travel agency lang at saka yung kamag-anak nung namin, head ng LCR. Actually, nabanggit ko ito sa isang interview na may nagsabi rin sa akin na actually travel agency rin siya. Na ang running rate para kumuha ng peking birth certificate is 300,000. Yun din ang pagkakalam ko. Kay 100 sa passport, 100 sa license, 100 sa Colbs. Ganun rin ang... Yun, pag-imbestiga ko, ganun din. Pero hindi ko pa natapos kasi. Oo, ganun rin. Package deal, 300. Dahil sabi ni Senator Cayetano kanina, na yung 300,000 na yun, parang 3 hatian yun. Parang ganun. Ay, para sa... yun din ang pagkakalam ko. Deliverables eh. Pero hindi ko pa kasi Madam Senator, na hindi ko pa ma-probe. Pero yun ang kinalabasan sa investigasyon ko. Ito bang narinig ko sa ating chairperson, itong 1,501, mga late birth certificate lahat ito. Mga late birth certificate to 1,501. Yung 23 to 2016. Pero mayroon pa kami doon, mayroon na kami nakuha ngayon 20, kasi yung bago na huli 2013 yun eh. Meron ba kayong na-test? For example, ito birth certificate A, pinuntahan nyo sa bahay, wala talagang ganitong tao. Meron ba kayong on your own initiative? Kipaano ko talaga sa mga barangay captain ko. Kahit na yung NBI, pinuntahan din nila. Wala talaga. NBI, meron na-test nyo itong 1,500? Not all, Your Honor. How many ang na-test nyo dito sa... Only 102 102 initial, Your Honor. ang initial. And Yes. what's the result of the 100? They are not the fraudulent Chinese nationals are not residents in that barangay, Your Honor. They're not residents. They're not may address na ganun. Yes, Your Honor. Pero walang ganun na tao. Wala po. Okay. And then anong next move, no? Obviously may problema to. Anong next move? Are we kagaya doon kay Go Huaping na nag-file ng cancellation for birth certificate? Who will file the corresponding cases? Maybe Your Honor, in 2 weeks' time, we will file a case, Your Honor. NBI magfa-file. Yes, Your Honor. And meron kayong are you going to investigate all the 1,501? Yes, Your Honor. Pero tapusin niyo ito lahat. Yes, And Your do we have a timetable? Honor. We don't have yet, Your Honor. Sana ma-complete natin. My point there is because ang next step is to get the passport eh. Diba? Correct, Your Honor. And if we have been following itong case ni Go Huaping, ginagamit niya yung birth certificate niya at yung passport as a basis for being a Filipino. Yeah. And ang punto ko lang naman dito, kung hindi natin assuming, no, itong 1,500 are spurious, hindi siya totoo, pwede silang kumuha ng passport, pwede silang bumili ng lupa, pwede silang kumuha ng national ID. And I know na merong mga kumukuha ng national ID as additional evidence or additional document to establish their nationality. Yeah. So, mahalaga na itong 1,500 maimbestigahan and if need be, ma-filean ng cancellation. No? Yeah. Yes, Your Honor. Have you coordinated with DFA regarding itong 1,000, hinahanap niyang 102? Mayroon ba silang passport na kinuha? Kasi yung nakita kong pareho yung information namin ni Mayor Tata na 300,000 package deal, kasama na passport, kasama na birth certificate at driver's license dun sa narinig ko. So meron bang communication with DFA as to have they gotten passports? Yes, Your 100, Honor. 102? We made a verification from DFA Consular Office.
of the 102 alleged Chinese individuals on the list, if they applied for Philippine passport, the DFA disclosed that no available passport records. For this 102. Oh, yes, Okay, Your so at least hindi pa kumukuha ng passport. So I would Yes, like Your to urge the NBI to look into this 1,501 and determine their and to validate and determine their existence at ako kasi tingin ko marami pang ganito eh. Pag hindi natin linis to, I would assume may mga magtatangka ulit na gagawa nito dahil nakakawala sila. Alam mo dito sa atin kung makakatakas, uulitin at uulitin eh. So it's important that we penalize this. And kasama ba sa investigation nyo itong si Mr. Mario Tison? Yes, Your Honor. Okay. Sige. And sige, we'll just await for the results of the investigation. Thank you, Madam Chairman.